Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, sandali lang i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang lugar at oras, magkakasama tayo ngayon sa pakikinig sa isang kwentong may kirot, may galit, may luha at may pag-asang unti-unting sisikat. Kaya halika na, samahan mo ako sa unang yugto ng buhay ni Samira. Sa bayan ng San Isidro sa Bulacan, kilala ang pamilya Valesco bilang isang pamilyang simple lang pero laging may drama sa loob ng bahay. Ang kanilang lumang bungalow house ay nakatayo sa dulo ng isang makitid na kalye katapat ng maliit na tindahan ni Aling Mering at tabi ng bahay ng tiyahing pakialamera na si Nalzet. Sa unang tingin, iisipin mong normal lang silang pamilya. May ama, may ina, 3 anak at iisang hapagkainan. Pero sa likod ng pader na iyon, may isang taong tahimik na inuubos ang sarili para buhatin ang lahat. Ang pangalan niya ay Samira Valesco. Si Samira ang panganay, 32 taong gulang, may maomong mukha at tahimik na kilos. Hindi siya yung tipong babaeng maporma o maingay. Mas madalas siyang makitang may nakapusod na buhok, simpleng blouse at may dalang bag na puno ng papeles, resibo at lumang tumbler na ilang taon na niyang gamit. Sa umaga, bumibiyahe siya patungong Maynila para pumasok bilang accounting staff sa isang logistics firm. Sa gabi naman, pag uwi niya, imbis na magpahinga ay nag-o-online bookkeeping pa siya para sa maliliit na kliyente. Halos wala nang natitirang oras para sa sarili niya, pero walang nakakaalam sa barangay kung gaano kabigat ang pasan niya. "Samira, pauwi ka na ba? Pakidala nga nitong maintenance ng tatay mo, naubos na naman." Bungad agad ng ina niyang si Ludivina isang hapon nang kakababa lang niya ng tricycle. Hindi pa man siya nakakapasok ng bahay, may utos na agad. "Opo, Nay, bukas na sweldo ko ikukuha ko," sagot niya habang pilit na numingiti. Mula sa sala, nakaupo ang ama niyang si Rogelio sa sirang monoblock chair, nakatutok sa maliit na telebisyon at walang kaabog-abog na sumingit sa usapan. "Pati yung bayad sa kuryente, anak, huwag mong kalimutan. Naputulan na raw yung kapitbahay kahapon." "Opo, Tay," mahinahon na sagot ni Samira kahit ramdam niya ang pagod sa likod, sa balikat at sa isip. Sa kusina naman, ang kuya niyang si Delphine ay nakahilata lang sa mahabang bangko, hawak ang cellphone at tawa ng tawa habang ka-video call ang mga kaibigan. Wala itong permanenteng trabaho. Paminsan-minsan ay nagsasabi itong may racket sa motor parts, pero kadalasan ay tambay lang at laging may bagong dahilan kung bakit hindi siya pwedeng mapagod sa trabaho. "Sam," tawag ni Delphine nang hindi man lang tumitingin sa kanya. "May extra ka bang 2,000? Ambagan kasi namin sa outing." Napahinto si Samira. Kararating lang niya. Hindi man lang siya inalok ng tubig o tinanong kung kumain na ba siya. "Kuya, kakabayad ko lang pong internet last week tapos ako rin po sa grocery." "Aba, nagdadamot ka na ngayon," singit ni Ludivina mula sa kusina. "Kapatid mo yan." Hindi na sumagot si Samira. Sanay na siya. May bunso rin silang kapatid, si Maritesh na nasa kolehiyo pa noon. Hindi naman masama ang ugali nito, pero sanay na sanay itong manahimik tuwing nakikitang inaapi si Samira. Para kay Maritesh, mas ligtas na hindi magsalita kaysa mapagbunto na ng galit ng mga magulang nila. Sa gabing iyon, habang naghahapunan sila, tig-iisang pirasong pritong galunggong ang ulam at may sabaw na nilagang sitaw. Si Samira ang bumili niyon pauwi. Tahimik siyang kumakain nang biglang magsalita si Nalzet na noon ay nakikikain na naman sa bahay nila. "Alam mo, Ludivina, swerte niyo talaga kay Samira. Sa panahon ngayon, bihira na yung anak na hindi nag-aasawa agad para lang tumulong sa pamilya." Hindi alam ni Samira kung matutuwa ba siya o masasaktan. Papuri iyon sa pandinig ng iba, pero sa totoo lang ay parang tangkala. "Ano bang aasawahin yan?" natatawang sabi ni Delphine. "Laging pagod, laging trabaho, baka takot na ang mga lalaki diyan." Nagkatawanan sina Rogelio at Nalzet. Si Ludivina naman ay ngumiti lang na parang normal lang ang narinig. Hindi umimik si Samira. Yumuko lang siya at ipinagpatuloy ang pagkain kahit pakiramdam niya ay bumigat ang lalamunan niya. Hindi niya masabi sa kanila na ilang beses na rin siyang nananalangin na makaalis sa bahay na iyon. Hindi niya masabi na may mga gabing hindi siya makatulog dahil iniisip niya kung hanggang kailan niya kakayanin ang ganoong buhay.
Sa opisina, ibang-iba si Samira. Kinikilala siya ng supervisor niya si Ma'am Yezara Tiongson bilang isa sa pinaka-maaasahang empleyado sa departamento. Mabilis siyang gumawa ng reports, bihasa sa reconciliation at halos walang mali sa trabaho. Kung tutusin, pwede na siyang mag-apply sa mas malaking kumpanya pero hindi niya magawa dahil ayaw niyang maputol ang tuloy-tuloy na kita. Hindi siya pwedeng sumugal dahil maraming umaasa sa kanya kahit ang totoo ay hindi naman niya dapat responsibilidad ang lahat. Isang tanghali habang nasa pantry sila, umupo sa tapat niya si senior analyst na si Bastian Roda. Tahimik itong lalaki, matalas mag-isip at hindi mahilig makisawsaw sa personal na buhay ng iba. Pero napapansin niya si Samira. "Hindi ka na naman maayos kumain," sabi ni Bastian habang tinitignan ng baon niyang tinapay at kapilang. "Okay lang po, sanay na ako." Hindi dahilan ng pagiging sanay para pabayaan ang sarili. Napatingin si Samira sa kanya. Hindi siya sanay na may nakakapansin ng ganoong bagay. "Mukha po ba akong pabaya sa sarili?" Hindi agad sumagot si Bastian. Uminom muna ito ng tubig bago nagsalita. "Mukha kang may binubuhat na hindi mo naman dapat binubuhat mag-isa." Natahimik si Samira. Gusto sana niyang ngumiti at gawing biro mang lahat, pero hindi niya nagawa. Sa totoo lang, gusto niyang magsalita. Gusto niyang sabihin na pagod na siya, na minsan naiinggit siya sa mga kasamahan nilang nakakabili ng gusto nila, nakakapag-travel, nakakapagpahinga. Samantalang siya, bawat piso ay may nakalaan ng paggagamitan. Pero tulad ng nakasanayan, ngumiti lang siya ng bahagya. Basta po, may pinag-iipunan lang. At iyon ang totoo. May pinag-iipunan si Samira. Sa loob ng 10 taon ng walang tigil na pagtitipid, pagbabanat ng buto at pagtalikod sa sariling luho, nakapag-ipon siya ng sapat na halaga para makapagsimula ng maliit na negosyo balang araw. Pangarap niyang magtayo ng bookkeeping and compliance service para sa maliliit na negosyong hirap sa papeles at buwis. Alam niyang kaya niya iyon. Marami na siyang karanasan, marami na rin siyang natutunan. At higit sa lahat, gusto na niyang magkaroon ng buhay na hindi umiikot sa pangangailangan ng pamilya niya. Hindi niya iyon ikinukwento kahit kanino sa bahay dahil alam niyang kapag nalaman nila, magagawan nila ng paraan para pakialaman iyon. Kaya bawat sweldo, tahimik siyang nagtatabi. Hindi siya bumibili ng mamahaling gamit. Hindi siya sumasama sa team building kapag may bayad. Hindi siya nag-a-upgrade ng cellphone kahit mabagal na ito. Pati sapatos niya, ilang ulit nang napaayos kaysa palitan. Lahat ng iyon para sa pangarap na isang araw ay makakaya na niyang tumayo sa sariling lupa. Ngunit habang lumalaki ang ipon niya, lumalala rin ang pagiging kumpante ng pamilya niya sa pag-asa sa kanya. "Samira, baka naman pwedeng ikaw muna sa tuition ni Marites. Samira, baka ikaw muna sa gamot. Samira, may utang pa sa palengke. Samira, may nasira sa bubong. Samira, pambili ng birthday cake ng tatay mo." Parang walang katapusan. At sa bawat ikaw muna, may kunting bahagi ng pagkatao niya ang nauubos. Isang linggo ng gabi, matapos ang hapunan, nasa kusina si Samira at naghuhugas ng plato nang marinig niya ang tawanan sa sala. Nandoon sina Delphine, Rogelio at Ludivina. Hindi nila alam na rinig siya mula sa kusina. "Sigurado na yan," mayabang na sabi ni Delphine. "Sabi ni Jurvic sa Tokyo kaming unang bababa, tapos susunod Osaka. Astig to, sulit ang trip. Basta wag mong ipapahiyang wala kang pera roon." Sagot ni Rogelio, "Tay, relax ka. Kapag nakuha na natin yun, solve na." Bahagyang natigil si Samira sa paghuhugas. "Nakuha na natin yun. Aba, deserve mo rin naman yan, anak. Minsan ka lang makalabas ng bansa. Yang si Samira, makakaipon pa naman ulit yan." Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa batok ni Samira. Dahan-dahan niyang ibinaba ang plato sa lababo. Hindi pa malinaw ang lahat, pero may kung anong bumigat sa dibdib niya. Hindi niya alam kung anong pera ang tinutukoy nila, pero ramdam niya na may kinalaman niyon sa kanya. Lumapit si Nalzet mula sa pintuan na parang bagong dating lang at sabay bulong. "Ay naku, basta wag lang mag-ingay si Samira. Ang dami pang drama nun. Hindi yun makakaangal." Malamig na sagot ni Ludivina. Tahimik lang yung lagi. Napakapit si Samira sa gilid ng lababo. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi lang pagod ang naramdaman niya, kundi takot. Takot na may nangyayari ng hindi niya alam.
Takot na baka ang 10 taon niyang pagtitiis ay unti-unti nang iniikutan ng mga taong pinakamalapit sa kanya. Takot na baka ang pangarap na matagal niyang binuo ay may nakaabang ng kamay na handang dumukot at durugin dito. Hindi siya lumabas ng kusina, hindi siya nagtanong, hindi pa. Pero nang gabing iyon, habang nakahiga siya sa manipis niyang kutsyon at nakatitig sa kisilam na may tagas tuwing umuulan, hindi siya dinalaw ng antok. Sa halip, paulit-ulit na umalingaw-naw sa isip niya ang mga katagang narinig niya sa sala. Minsan ka lang makalabas ng bansa. Makakaipon pa naman ulit yan. Hindi yun makakaangal. At sa gitna ng madilim na kwartong iyon, kung saan pati electric fan ay maingay na sa kalumaan, unti-unting pumasok sa isip ni Samira ang isang katotohanang ayaw niyang paniwalaan. Na maaaring hindi lang siya ginagamit ng pamilya niya. Maaari ring may binabalak na silang kunin ang paning bagay na itinago niya para sa sarili niya. At hindi niya alam na ang gabing iyon ang huling gabi ng katahimikan bago tuluyang mabasag ang natitira niyang tiwala sa sarili niyang dugo. Bago tayo magpatuloy sa susunod na yugto ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Habang lumalalim ang kwento ni Samira, mas lalo nating mararamdaman kung gaano kabigat ang sugat na kayang iwan ng sariling pamilya kapag sila mismo ang unang sumira sa tiwala mo. Hindi nakatulog ng maayos si Samira ng gabing iyon. Paulit-ulit sa isip niya ang mga narinig niya sa sala. Ang yabang sa boses ni Delphine, ang kampanting tono ni Ludivina, ang malamig na pagsingit ni Nalset, at ang mga katagang tila may tinutukoy na perang hindi pa niya lubos maisip. Nakahiga siya sa manipis niyang kutsyon, nakapikit ngunit gising na gising ang diwa. Ang tunog ng electric fan na pumapalya-palya at ang mahinang hilik ng kapatid niyang si Maritesh sa kabilang bahagi ng kwarto ay lalo lang nagpabigat sa gabi. Bandang 3:00 ng madaling araw, bumangon siya para uminom ng tubig. Paglabas niya ng kwarto, napansin niyang bukas ng kaunti ang pinto ng kwarto ng mga magulang niya. Mahina ang ilaw sa loob at naririnig niyang may bulungan. Sigurado bang hindi malalaman agad? Mahinang tanong ni Ludivina. Hindi naman siguro, sagot ni Rogelio. Kapag nakita niyang kulang na, saka na natin sasabihin. Ano naman kung magalit? Tayo ba hindi natin siya pinalaki? Basta makaalis si Delphine ngayong buwan, nakakahiya sa mga kasama niya kapag siya lang ang hindi matutuloy. Nanigas si Samira sa kinatatayuan niya. Hindi na siya lumapit, hindi na rin siya uminom ng tubig. Tahimik siyang bumalik sa higaan pero sa pagkakataong iyon, hindi na pangamba ang laman ng dibdib niya. Mas mabigat na iyon. Halos alam na niya ang totoo pero umaasa siyang mali pa rin siya. Kinabukasan, maaga siyang umalis ng bahay. Hindi siya kumain ng almusal. Hindi siya nagsalita sa kahit sino. Habang nasa bus papuntang Maynila, ilang ulit niyang pinindot ang banking app sa cellphone niya pero mahina ang signal. Tuwing bumabalik ang loading icon, lalo lang bumibilis ang tibok ng dibdib niya. Pagdating niya sa opisina, dumiretso muna siya sa banyo bago umakyat sa department floor. Doon sa loob ng isang cubicle, muli niyang binuksan ang app at doon tuluyang gumuho ang mundo niya. Halos maubos ang laman ng account niya. Hindi maliit na halaga ang nawala. Hindi iyon basta ipon ng ilang buwan. Iyon ang naitabi niya sa loob ng 10 taon. Mga overtime na tiniis niya, mga gabi ng gutom, mga lakad na hindi niya sinalihan, mga gamit na hindi niya binili, mga panahong tiniis niyang pagsabayin ang 2 trabaho. Nandoon ang pangarap niyang maliit na opisina, ang balak niyang panimulang puhunan at ang seguridad na akala niya ay kahit paano mayroon siyang maaasahan para sa sarili niya. Napahawak siya sa pader ng cubicle. Parang biglang nanlamig ang buong katawan niya. Anong nangyari? Mahina niyang bulong sa sarili. Halos hindi niya namalayang lumipas ang ilang minuto. Nang makalabas siya, namumutla siya at parang wala sa sarili. Nakita siya ni Bastien sa may koridor at agad itong napahinto. Samira, hindi siya agad nakasagot. Anong nangyari sa'yo? Namumutla ka. Pinilit niyang huminga ng maayos. May problema lang po. Kailangan ko pong luwabas mamaya. Hindi na siya pinilit ni Bastien pero kita sa mukha nitong nag-aalala ito. Ilang minuto pa, lumapit naman si Ma'am Yizara sa station niya. Samira,
kaya mo bang tapusin yung reconciliation bago lunch? Napatingin si Samira sa monitor pero hindi na niya mabasa ng maayos ang numero. Ma'am, pwede po ba akong mag-half day? Kailangan ko pong pumunta sa bangko. Mabilis na tumuno si Ma'am Yizara nang makita ang lagay ng mukha niya. Go, huwag mo munang isipin ng work. Ayusin mo muna yung problema mo. Halos takbo ang ginawa ni Samira labas ng opisina. Sa jeep, sa MRT, hanggang sa pagpasok niya sa branch ng bangko sa Ortigas, iisa lang ang dasal niya. Sana may pagkakamali lang. Sana glitch lang. Sana may explanation na hindi kasing sakit ng nasa isip niya. Ngunit mas naging malinaw ang lahat sa bangko. Matapos ang ilang minuto ng paghihintay, pinalapit siya ng customer service officer sa isang maliit na desk. Magalang ang empleyadong si Miss Coriel habang ipinapakita sa kanya ang records. Ma'am Samira, base po dito, may authorization withdrawal na nagnangyari 2 araw na ang nakalipas. Authorization? Nanginginig ang boses ni Samira. Wala po akong inauthorize. Ipinakita sa kanya ang photocopy ng form. Napatitig siya roon. Pirma niya ang nakalagay o isang pilit ginayang bersyon ng pirma niya. May photocopy rin ng valid ID niya, ang lumang ID na minsang hiniram daw ng ama niya para sa kung anong barangay requirement. Noon pa man pala may plano na sila. Hindi po ako pumirma niyan, sabi niya, halos pabulong pero matalim. Peke po yan. Nagtinginan ng 2 empleyado. Ipinaliwanag nila na maaari siyang maghain ng formal complaint at magsimula ng investigation pero kakailanganin ng oras, ebidensya at posibleng police report. Nakatulala lang si Samira habang pinapakinggan ang proseso. Bawat salitang binabanggit nila ay parang palayo ng palayo sa simpleng buhay na nakasanayan niya. Hindi niya akalaing darating siya sa puntong kakailanganin niyang patunayan na ninakawan siya ng sarili niyang pamilya. Paglabas niya sa bangko, hindi muna siya sumakay pa uwi. Umupo siya sa isang bangko sa gilid ng kalsada, hawak ang envelope ng mga papeles, nakatitig sa dumadaang sasakyan. Naroon ang galit, naroon ang sakit, pero higit sa lahat, naroon ang pakiramdam na para siyang hinubaran ng sarili niyang dugo. Bandang hapon na nang makauwi siya sa Bulacan. Wala nang panginginig sa mga kamay niya pagpasok niya ng bahay. Ang kaba, napalitan na ng malamig na galit. Nasa sala sina Ludivina at Rogelio. Si Delpin ay nakaupo sa sahig, abala sa cellphone, at si Marites ay nasa dining table na kunwaring gumagawa ng assignment. Nasa tapat ng pintuan si Nalset, may hawak pang pamaypay na parang sinadya talagang nandoon para manood ng gulo. Hindi na naghubad ng sapatos si Samira, hindi na rin siya nagbihis. Inilapag niya sa gitna ng mesa ang envelope mula sa bangko. Sino ang gumawa nito? Napatingin ang lahat sa kanya. Ano na naman yan? Matamlam na tanong ni Rogelio. Yung account ko, halos ubos na. May nag-withdraw gamit ang peking pirma ko. Sino sa inyo ang may gawa? Ilang segundong katahimikan ang lumipas at pagkatapos, sa halip na kabahan, saka pa nagtaas ng noo si Ludivina. Kailangan ng kuya mo ng pera papuntang Japan kasama mga tropa niya, sabi nito, parang naglangahad lang ng simpleng paliwanag sa ulam na ihahain. Parang may sumabog sa loob ni Samira. Ano? Tumayo si Delpin at mayabang na nagsalita. Ate, wag ka ng OA. Makakaipon ka naman ulit. Ako, minsan lang to. Hindi mo ba kayang suportahan kahit minsan? Hindi makapaniwala si Samira. Suportahan? Ninakawan niyo ako. Aba, kung makasalita ka, akala mo kung sino ka. Singal ni Rogelio. Pamilya mo pa rin kami. Hindi naman sa ibang tao na punta. Hindi sa ibang tao? Natawa si Samira, pero ang tawa niya ay puno ng poot. Tay, 10 taon kong pinag-ipunan yun. 10 taon. Hindi ako bumibili ng gusto ko, hindi ako umaalis, hindi ako nagpapahinga. Tapos sasabihin nyo, hindi sa ibang tao napunta. Sobra ka naman kasi kung mag-ipon, singit ni Nalset habang nagpapaypay. Ano bang akala mo, sarili mo lang buhayin mo? Pamilya mo yan tinulungan mo. Doon tuluyang bumaling si Samira kay Nalset. Tita, huwag ka pong makialam. Hindi ka po kasama nung umiiyak ako ng pagod. Hindi ka po kasama nung wala akong makain para lang maibayad dito sa bahay. Samira, sigaw ni Ludivina, huwag kang bastos. Bastos? Balik ni Samira, namumula na ang mga mata. Bastos ba yung magtanong kung bakit ninyo ako ninakawan? Natahimik si Marites sa gilid, nanginginig ang daliri. Marites, mahinang sabi ni Samira, alam mo ba? Hindi agad sumagot ang bunso,
pero nang dahan-dahan itong mapaluha at iwasan ng tingin niya, sapat na iyon. Alam mo rin, bulong ni Samira, at mas sumakit iyon kaysa inamin man ng kapatid. Wala akong magawa ate, mahinang sabi ni Maritesh. Galit na galit si nanay. Tumahimik ka na nga, putol ni Ludivina. Parang biglang lumiit ang bahay. Parang lahat ng pader ay sumisikip sa paligid ni Samira. Tinignan niya isa-isa ang mga mukha sa harap niya. Ang inang walang pagsisisi, ang amang mayabang pa rin sa kabila ng ginawa, ang kapatid na ninakawan siya para sa luho, ang bunso na piniling manahimik at ang tiyahing nakikitingin lang ngulit todo sausaw sa pakawasak ng buhay niya. Sa sandaling iyon, may namatay sa loob niya. Hindi pag-asa, kundi pagtingin niya sa kanila bilang pamilya. Wala na siyang sinabi pang mahaba, wala na siyang isinumbat na listahan ng lahat ng sakripisyo niya. Hindi na niya kailangan dahil kahit magluhod pa siya sa harap nila at isa-isahin ang bawat gabing naghutong siya para may ibayad dito sa bahay, hindi rin naman nilang mauunawaan. Sa isip nila, karapatan nila ang pera niya, karapatan nila ang pagod niya, karapatan nila ang buhay niya. Tumalikod si Samira at dumiretso sa kwarto. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Rogelio mula sa sala. Hindi siya sumagot. Hinugot niya ang lumang maleta sa ilalim ng kama at nagsimulang mag-impake. Ilang pirasong damit, laptop, mga dokumento, passport, ATM cards na hindi nila alam, resibo, mga sertipikado. Hindi siya kumuha ng marami. Ang mahalaga, ang mga bagay na hindi na nila maaangkin. Sunod-sunod ang yabag sa likod niya hanggang sa sumulpot sa pinto si Ludivina. Ano na namang drama to? Hindi huminto si Samira. Aalis na ako. Babaliw ka ba? Saan ka pupunta? Kahit saan, basta hindi dito. Magpapalamig ka lang at babalik ka rin, singit ni Rogelio mula sa labas ng pinto. Dahan-dahang lumingon si Samira. Sa unang pagkakataon, hindi siya takot. Hindi siya umiiyak at hindi siya nagmamakaawa. Hindi na ako babalik para ubusin niyo ulit, malamig niyang sabi. Hindi lang pera ang ninakaw ninyo sa akin, pati respeto ko sa inyo. Maging si Delphine ay natahimik. Binuhat niya ang maleta at lumabas ng kwarto. Sa sala, hindi siya tumingin kahit kanino. Hindi na siya nanghingi ng paliwanag. Hindi na rin siya naghintay ng sorry. Paglabas niya ng bahay, umuulan. Pero sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, ramdam ni Samira na kahit wasak siya, may isang bahagi ng sarili niya ang nakahinga. Dahil tapos na. Tapos na ang pagiging tahimik. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran. Tapos na ang 10 taong pag-aakalang balang araw ay mamahalin din siya ng tama ng mga taong iyon. Habang umaandar ang bus pa Maynila at nakapatong ang noo niya sa malamig na salamin ng bintana, pinipigilan niyang umiyak. Hindi dahil wala na siyang luha, kundi dahil pakiramdam niya may mas kailangan siyang gawin kesa umiyak. Kailangan niyang mabuhay, kailangan niyang magsimula ulit, kailangan niyang patunayan na hindi doon nagtatapos ang kwento niya. At kahit hindi pa niya alam kung saan siya matutulog sa gabing iyon o kung paano niya bubuuin muli ang lahat mula sa halos wala, isa lang ang malinaw sa isip niya. Hindi na muling iikot ang buhay niya sa mga taong sumira sa kanya. Bago tayo magpatuloy sa mas mabigat ngunit mas nakaka-inspire na bahagi ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa puntong ito ng buhay ni Samira, wala nang babalikan sa dating mundo niya. Ang susunod nating masasaksihan ay kung paano unti-unting bumangon ng isang babaeng ninakawan ng sariling pamilya pero hindi nila nagawang nakawin ang talino, tiyaga at dangal niya. Nakasandal si Samira sa malamig na salamin ng bus habang binabagtas nito ang daan pabalik ng Maynila. Sa labas, humahampas ang ulan sa bungtana at bawat patak ay parang kumakatok sa isip niyang pilit niyang pinapatahimik. Nasa paanan niya ang luma niyang maleta. Nasa bag niya ang laptop, ilang damit, mga importanteng dokumento at ang natitirang perang sapat lang marahil para sa ilang araw na pagtitiis. Ngulit sa kabila ng bigat ng dibdib niya, malinaw na malinaw sa loob niya ang isang bagay. Hindi na siya babalik sa bahay na iyon bilang dating Samira na kayang sikmurain ang lahat. Pagdating niya sa Cubao, gabi na.
Bumaba siya sa terminal na basa pa rin ang paligid at amoy usok, ulan at init ng siyudad. Maraming ao, maraming ilaw, maraming nagmamadali pero pakiramdam niya ay mag-isa siya sa gitna ng napakalawak na lugar. Ilang sandali siyang napahinto sa gilid. Hawak ang cellphone niyang mababa na ang baterya at napaisip kung sino bang pwede niyang tawagan. Saglit na pumasok sa isip niya si Bastian pero nahiya siyang istorbohin ito sa ganoong oras. Naalala niya si Ma'am Yizara. Ilang segundo siyang nagdalawang isip pero nang nanalo ang desperasyon, pinindot niya ang contact ng supervisor. 2 ring pa lang ay sumagot na ito. Samira? Bakit? Ayos ka lang ba? Hindi napigilan ni Samira ang nanginginig na hininga. Ma'am, pasensya na po. Wala po kasi akong mapuntahan ngayong gabi. Natahimik si Ma'am Yizara sa kabilang linya, pero hindi iyon katahimikang mapanumbat. Katahimikang nag-iisip, nag-aalala at agad naghahanap ng solusyon. Nasaan ka? Cubao po. Sige, makinig ka. Huwag kang iiyak sa gitna ng terminal. May kakilala akong nagpapa-bed space sa Pasig. Hindi maganda pero malinis at ligtas. Tatawagan ko siya ngayon. Isasend ko sa iyo ang address. Hindi na napigilan ni Samira na mapaluha. Ma'am, salamat po. Wala ka ng ibang sasabihin. Ang gawin mo ay umalis ka muna sa lugar na yan at sumakay ka. Bukas tayo mag-usap. Iyon ang unang beses sa habang panahon na may taong tumulong sa kanya ng walang kapalit. Makalibas ng halos 1 oras, nakarating siya sa isang lumang apartment compound sa Pasig. Sinalubong siya ng babaeng may-ari nito, si Aling Perla, isang balon na matalim magsalita pero mabait sa mga dissenting border. Hindi na siya pinagbayad agad ni Aling Perla dahil kinausap na raw siya ni Ma'am Yizara. Doon ka muna sa kwartong nasa dulo. Sabi ng matanda habang hawak ang susi. 3 kayong babae roon. Huwag kang mag-alala. Tahimik naman mga kasama mo. Pagpasok niya sa maliit na silid, bumungad sa kanya ang 3 double deck, isang electric fan, isang mesa at ilang plastic na kahong pinaglalagyan ng gamit. Masikip, oo. Malayo sa pangarap niyang tahimik na kondo. Pero sa gabing iyon, para kay Samira, paraiso na ang kwartong walang sigawan, walang nangihingi, at walang nagsasabing obligasyon niyang ubusin ang sarili para sa iba. Nandoon ang 3 niyang magiging kasama. Si Clevia, isang call center agent na laging puyat pero palabiro. Si Orfina, tahimik na pharmacy assistant na may hilig magbasa ng pocketbook bago matulog. At si Tesane, reviewee para sa board exam na laging may hawak na highlighter at notes. Hindi sila naging mausisa. Hindi sila nagtanong agad ng mahahabang paliwanag. Kakapasok mo lang? Tanong ni Clevia habang inaayos ang headset sa bag niya. Oo, mahinang sagot ni Samira. Sa itaas ka na lang ditong kama ko. Nilinis ko yung kahapon. Salamat. Tulog ka muna, sabi ni Orfina. Mukha kang pagod. Simpleng mga salita lang iyon, pero sa gabing iyon, halos madurog si Samira sa kabutihang hindi niya inaasahan. Hindi pa man niya lubusang kilala ang mga babaeng ito, mas may malasakit pa sila kaysa mga taong tinawag niyang pamilya sa loob ng 30 taon. Kinabukasan, pumasok pa rin siya sa trabaho. Namumugto ang mga mata niya, ngunit maayos pa rin ang blouse, plansyado ang palda, at nakatali ng maayos ang buhok niya. Ganoon si Samira. Kahit wasak ang loob, pinipili pa rin niyang maging maayos sa panlabas. Pagdating niya sa opisina, agad siyang pinatawag ni Ma'am Yizara sa maliit na conference room. Nandoon din si Bastian, tahimik na nakaupo sa isang gilid na parabang sinadya talagang hintain siya. Ano na ang nangyari? Mahinang tanong ni Ma'am Yizara. Doon na ikinwento ni Samira ang lahat. Ang bangko, ang peking pirma, ang pag-amin ng mga magulang niya, ang pag-alis niya sa bahay. Habang nagsasalita siya, ilang beses siyang napapahinto dahil bumibigat ang lalamunan niya. Pero pinilit niyang tapusin ang salaysay. Walang sumingit, walang nagmaliit sa naramdaman niya. Tahimik lang silang nakinig. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, huminga ng malalim si Ma'am Yizara at nagsabi, "Hindi ko alam kung anong klaseng magulang ang kayang gawin niyan sa anak. Akala ko po talaga," mahina niyang sabi. "Akala ko po kahit papaano maiintindihan nila. May mga taong hindi marunong makontento,
sagot ni Bastien. At kadalasan, sila pa ang walang ambag. Napatingin si Samira sa kanya. Hindi ito palasalita, pero tuwing magsasalita ito, direkta at totoo. Saan ka tumutuloy? Tanong ni Bastien. Sa Pasig po, bed space. Ayos yun, at least malayo ka muna. Tumanggo si Ma'am Yezara. Makinig ka sa akin, Samira. Huwag mo munang isipin kung paano mababawi yung pera. Ang unahin mo, patatadin mo ang sarili mo. Hindi tapos ang buhay mo dahil lang ninakawan ka nila. Napayuko si Samira. Gusto niyang maniwala pero sa puntong iyon, ang hirap pa. Dumaan ang mga linggo na parang mabigat at mabagal. Pumapasok siya sa umaga. Nagtatrabaho ng maayos. Umuuwi sa bed space at sa gabi ay pilit na inuunat ang isip para gumawa pa rin ng freelance bookkeeping. Minsan, habang nakatitig siya sa spreadsheet sa laptop, bigla na lang siyang napapahinto. Pumapasok sa isip niya ang halaga ng perang nawala at parang binabalikan siya ng sakit. Pero sa halip na lamunin siya nito, tinuruan niya sarili niyang gamitin iyon bilang gatong. Hindi na siya basta nag-iipon. Ngayon, bumubuo na siya ng bagong direksyon. Isang Biyernes ng gabi habang nasa pantry sila sa opisina, inilapag ni Bastien ang calling card sa harap niya. Ano po to? Tanong ni Samira. Kaibigan ng pinsan ko. May maliit na consultancy firm, si Orex Villanueva. Naghahanap siya ng pwedeng gumawa ng process cleanup para sa ilang maliliit na kliyente niyang sabog ang libro at papeles. Napatingin siya rito. Bakit niyo po ako binibigyan? Kaya kaya mo. Part-time po ba? Project-based muna, pero kung maayos, pwede kang makakuha ng mas marami pang side clients. Nakatitig lang si Samira sa calling card. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Sa dami ng nangyari, parang nakakapanibago na may pintuang kusang bumubukas para sa kanya. Hindi ba delikado? Tanong ni Samira. Mas delikado ang manatili kang takot, payak na sagot ni Bastien. Iyon ang nagtulak sa kanya para subukan. Nang sumunod na linggo, nakipag-usap siya kay Orex sa isang tahimik na coffee shop sa Ortigas. Hindi itong tipo ng negosyanteng maingay o nagyayabang. Nakapolo lang ito, malinis man tamit, at matalim tumingin na parang sanay sumiri ng tao sa isang upuan pa lang. Ipinaliwanag nito na may ilang maliliit na negosyo, bakery, hardware supplier at printing shop na nangangailangan ng maayos na bookkeeping at compliance assistance. Nakwento sa akin ni Bastien na mahusay ka raw na Sabi ni Orex habang tinitignan ang sample portfolio ni Samira. Ginagawa ko lang po ng maayos ang trabaho ko. Tama, yung mga ganyan tao ang gusto kong katrabaho. Hindi malaking halaga ang unang ibinayad sa kanya ni Orex, pero para kay Samira, hindi pera ang unang nagpagaan ng loob niya noon, kundi ang pakiramdam na may isang taong tumitingin sa kakayahan niya, hindi sa kung gaano siya kapakinabangan. Unti-unti, nagsimula siyang magkaroon ng mga kliyente. Ang unang tumatak sa kanya ay si Giselle May Toribio, may-ari ng maliit na bakery sa Mandaluyong na halos malugi dahil sabog ang inventory records at magulo ang filing ng resibo. Nang matapos ayusin ni Samira ang sistema nito, halos maiyak sa tuwa si Giselle May. Ma'am Samira, hindi ko akalaing may pag-asa pa tong bakery ko, sabi nito. Kung hindi dahil sa'yo, baka isinara ko na to. Ngumiti si Samira. Kaya pa po yan, kailangan lang ng maayos na ayos. Doon niya unang naramdaman ang kakaibang saya ng makatulong gamit ang sarili niyang talino. Hindi iyon tulad ng pagtulong niya sa pamilya noon na nauuwi lang sa pag-abuso. Ito may direksyon, may saysay, may respeto. Makalipas ang ilang buwan, mas dumami pa ang project referrals niya. Nagkaroon siya ng kaunting ipon ulit, hindi pa man kalakihan pero malinis at kanya lang. Nagsimula rin siyang magsulat sa isang lumang notebook ng mga ideya, pangalan ng magiging negosyo, target clients, posibleng serbisyo, workflow at estimated startup cost. Sa unang pahina, isinulat niya ang pangalang matagal nang umiikot sa isip niya, SV Ledger Solutions. Pinagmasdan niya iyon ng matagal. Hindi pa iyon kumpanya. Hindi pa iyon rehistrado, hindi pa iyon opisina. Sulat pa lang iyon sa notebook ng isang babaeng inuumpisahan pa lang buuin ulit ang sarili. Pero sa unang pagkakataon matapos siyang magnakawan at umalis sa bahay nila, nakaramdam siya ng kakaibang tibok sa dibdib. Hindi na takot,
kundi pag-asa. Sa bed space, napansin iyon ng mga kasama niya. "Uy, parang may glow up si ate mong Samira." Tukso ni Clevia isang gabi habang naghahapunan silang hapat ng adobo at kanin na pinagsaluluhan. "Hindi naman," mahiyain niyang sagot. "Meron," sabi ni Tesane. "Dati parang laging may hinahabol sa'yo ang mata mo. Ngayon parang mas buo ka na." Napangiti si Orfena. "Siguro kasi wala nang sumisigaw sa paligid niya." Natawa ng bahagya si Samira. Simpleng tawa lang pero totoo. Tama sila. Hindi pa perpekto ang buhay niya. Masikip pa rin ang tinutuluyan niya. Minsan noodles lang ang hapunan niya. Minsan sumasakit ang ulo niya sa dami ng trabaho. Minsan naiisip pa rin niya ang pera niyang ninakaw at ang pamilyang hindi man lang nagsisi. Pero iba na ngayon, dahil sa unang pagkakataon ang bawat pagod niya ay para na sa sarili niyang kinabukasan. At habang nakahiga siya sa itaas ng double-deck bed ng gabing iyon, hawak ang notebook na may nakasulat na pangalan ng pangarap niya, napapikit si Samira at mahigpit na niyakap ang unan. Hindi niya alam kung gaano kahaba pa ang tatahakin niya. Hindi niya alam kung gaano karami pang pagsubok ang dadaan. Pero malinaw sa kanya ang isang bagay. Ang babaeng umalis sa bahay nila na wasak at luhan ay hindi nakatulad ng babaeng ito na unti-unting natututong bumangon. At balang araw, ang pangalang minsang tahimik lang sa sulok ng bawat bahay at opisina ay makikilala hindi bilang anak na pinagkunan ng lahat, kundi bilang babaeng marunong magsimula muli kahit naubos siya. Bago tayo magpatuloy sa susunod na mas mabigat na yugto ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Habang lalo pang umaangat ang buhay ni Samira, darating din ang sandaling haharapin hindi na bilang biktima, kundi bilang isang babaeng buo na ang loob at hindi na kayang tapakan ng mga taong minsang dumurog sa kanya. Lumipas ang mga taon nang hindi namamalaya ni Samira. Ang notebook na dati puno lamang ng sulat kamay na plano, listahan ng serbisyo at pagtatayang puhunan ay napalitan na ng totoong permit folders, client contracts, employee manuals at mga resibo ng rent sa unang maliit na opisina na nakuha niya sa Quezon City. Nagsimula sa isang second-hand na mesa, 2 monoblock chair, isang printer na minsang sumasablay at isang lumang aircon na maingay kapag tanghali. Pero para kay Samira, hindi yun simpleng opisina. Iyon ang buhay na binuo niya mula sa abon ng lahat ng ninakaw sa kanya. Nakarehistro na ngayon ng SV Ledger Solutions. Sa umpisa, siya lang halos ang gumagawa ng lahat. Siya ang sumasagot sa inquiries, siya ang nag-aayos ng filing, siya rin ang gumagawa ng reports, siya rin ang naniningil sa kliyenteng matagal magbayad. Pero unti-unti dahil sa sipag at reputasyon niyang maayos kausap at malinis magtrabaho, dumami ang kliyente. Nagpasok siya ng unang empleyado, si Phoenix Ladrillo, na isang mabilis kumilos na operations assistant na dating working student. Sinundan iyon ni Rivan Ko na magaling sa client relations at hindi natitinag kahit mainit ang loob ng kausap. Makalipas ang ilang buwan, dumating din si Talser Ven, tahimik ngunit napakatalino sa audit support at documentation. Sa tuwing nakikita ni Samira ang tatlong iyon na abala sa trabaho, may kakaibang init sa dibdib niya. Hindi dahil yumaman na siya, kundi sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, may mga taong umaasa sa kanya ng may respeto, hindi pang-aabuso. Isang umaga, habang nasa conference table sila at pinag-uusapan ang bagong kontrata mula sa isang medium-sized construction supplier, natuwa si Rivan habang hawak ang folder. "Ma'am Samira, approve na raw yung proposal natin. Pumirma na si Dantre Velasco Holdings." Napahinto si Samira sa pagtingin sa laptop. "Talaga?" "Oo," sagot ni Phoenix, nakangiti. "At mukhang ire-refer pa raw tayo sa 2 pang sister companies." Napaupo si Samira ng marahan. Hindi na siya iyakin tulad noon, pero sa mga ganitong sandali, gusto niyang huminga ng malalim para ipaalala sa sariling totoo ang lahat. Hindi na siya ang babaeng umiyak sa terminal na may isang lumang maleta. Hindi na siya ang babaeng nanghihinayang sa bawat sentimo habang pinipilit buuin muli ang sarili. Isa na siyang negosyante. At higit sa lahat, isa na siyang babaeng hindi na kayang ibalik sa dati ng sakit ng nakaraan.
Ngunit habang maayos na lumalawak ang mundo niya, unti-unti namang bumabalik sa kanya ang balita tungkol sa pamilyang iniwan niya. Una, si Marites ang palihim na nagpadala ng mensahe gamit ang bagong number. "Ate, huwag kang mag-alala. Hindi ako nanghihingi. Gusto ko lang sabihin na lumalala na po dito." Matagal bago sinagot iyon ni Samira. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil tuwing naaalala niya ang bahay na iyon, bumabalik sa dibdib niya ang matagal niyang tinatahi na sugat. Sa huli, maikli lang ang sagot niya. "Ayusin mo ang sarili mo, Marites. Huwag kang matulad sa kanila." Hindi na nasundan ang usapan, pero makalipas ang ilang linggo, may narinig siyang balita mula sa kapitbahay nilang dating suki ng isa niyang kliyente. Nalulubog daw sa utang si Rogelio. Hindi raw nakabayad sa pinagkukunan ng materyales para sa maliit nitong racket sa construction supply referrals. Si Ludivina naman ay nasanay sa pangungutang sa palengke at sa tindahan, umaasang may anak na sasalo kapag lumubo na ang bayarin. Si Delpin naman, matapos ang kung ilang pagyayabang sa barkada, ay wala ring napala sa buhay. Hindi naging maayos ang biyahe niya noon at pagkatapos niyon, lalo lamang siyang naging irresponsable. Nagpapalit-palit ng racket, nagpapanggap na may diskarte, pero wala namang naipupundar. Hindi natuwa si Samira sa mga narinig, pero hindi rin siya nalungkot sa paraang dati niyang nararamdaman. Parang may bahagi sa kanya na matagal nang natanggap na ang mga taong ayaw matuto ay darating din sa puntong lulubog sa sarili nilang gawa. Isang gabi, matapos ang mahabang araw sa opisina, dumaan si Samira sa maliit na cafe sa tapat ng building para magkape sandali. Kasama niya si Bastian, na sa pagdaan ng mga taon ay hindi na lamang naging dating senior analyst na naniniwala sa kakayahan niya. Isa na rin itong isa sa mga pinagkakatiwalaan niyang kaibigan at consultant sa ilang process systems ng kumpanya. Tahimik silang umupo sa sulok. "Mukhang may iniisip," sabi ni Bastian habang inilalapag ang tasa. May bahagyang ngiti si Samira. "Halata ba? Kapag tungkol sa trabaho, mabilis kang kumilos. Kapag ganyang katahimik ang mata mo, ibig sabihin tungkol sa pamilya mo." Huminga siya ng marahan. "May naririnig kasi akong balita. Parang bumabalik lahat sa kanila." "Expected naman yan. Hindi ko alam kung anong dapat maramdaman ko." Hindi agad sumagot si Bastian. Gaya ng dati, hindi ito nagbibigay ng padalos-dalos na opinyon. Lagi muna itong nag-iisip. "Huwag mong pilitin ang sarili mong maawa agad," sabi niya sa wakas. "Hindi porke naghihirap na sila, obligado kang kalimutan ang ginawa nila." Napatingin si Samira sa labas ng cafe. Abala ang mga tao sa bangketa, may mga kotse, ilaw at usok. Normal ang gabi sa paningin ng iba, pero sa loob niya may kung anong naghahanda. Minsan iniisip ko, paano kung dumating yung araw na humarap sila sa akin? Tapos ano? Hindi ko alam. Bumuntong hininga si Bastian. Ang siguraduhin mo lang, kapag dumating yung araw na yan, hindi ka magsasalita bilang sugatang Samira. Kailangan magsasalita ka bilang buo ng Samira. Tumipo iyon sa isip niya. At dumating nga ang araw na iyon. Hindi niya inaasahan na magsisimula ito sa isang artikulo. Isang regional business page ang naglabas ng feature tungkol sa mga lumalaking service firms na nagsimula sa maliit. Kasama roon ang litrato ni Samira sa loob ng opisina nila, nakatayo sa likod ng conference table, maayos ang blazer, kalmado ang ekspresyon, at sa ilalim ng larawan ay ang pamagat na "From Employee to Founder, How Samira Valesco Built SV Ledger Solutions from the Ground Up." Hindi iyon malaking pambansang balita, pero sapat na iyon para makarating sa Bulacan, at sapat na iyon para makalat sa angkan. Si Nalzet ang unang nagkalkal. Nakita raw niya ang artikulo dahil ipinakita sa kanya ni Aling Mering sa tindahan. Mula roon, mabilis na kumalat ang tsismis. Ang dating madamot na anak ay isa na palang matagumpay na negosyante. Ang dating umalis na parang walang mapapala ay may sarili ng opisina at mga empleyado. Pagkaraan lamang ng 2 araw, nagsimulang sunod-sunod ang text. "Anak, kumusta ka na? Nanay Sam. Baka pwede tayong mag-usap. Tay ate. Pasensya na kung anumang nangyari dati. Delphine. Pamangkin, proud kami sa'yo.
Family is family pa rin, Tita Nalzet. Nang mabasa ni Samira ang huling mensahe, halos mapatawa siya. Family is family. Iyon din ang linyang ginamit laban sa kanya nang ninakawan siya. Hindi siya sumagot. Hindi rin siya nag-block agad. Pinagmasdan lang niya ang mga mensahe na para bang may humihila sa kanya pabalik sa isang bangungot na matagal na niyang tinakasan. Sa huli, ipinasa niya ang lahat ng screenshot kay Attorney Severin Callis, ang abogado niyang tumutulong sa legal structure ng kumpanya. Magaan magsalita si Attorney Severin, pero napakalinaw ng mga payo nito. Ms. Valesco, hanggat maaari, huwag kayong makipag-usap ng walang record. Kung gusto ninyong manahimik, karapatan ninyo iyon. Kung gusto ninyong magtakda ng boundaries, mas mabuti. Pero tandaan ninyo, hindi dahil kadugo ninyo sila ay may access na ulit sila sa buhay ninyo. Paano kung pumunta sila rito? Tanong ni Samira. Sumandal si Attorney Severin sa upuan. Then you decide whether they are guests, strangers, or risks. Iyon ang sagot na paulit-ulit umalingaw-ngaw sa isip niya. Mga sumunod na linggo, lalong dumalas ang pangungulit. Minsan sa text, minsan sa tawag mula sa unknown number. Isang beses, may messenger delivery pa na sulat kamay ni Ludivina na puno ng "Anak, nagkamali kami" at "Sana mapatawad mo kami." Hindi pa man niya natatapos basahin ang buong sulat, napansin na agad niyang sa huling bahagi ay may banggit ng pagkakautang, ng lupang isasangla at ng posibilidad na mawalan sila ng tinitirhan. Hindi pagsisisi ang pinakadima ng liham, pangangailangan, at alam iyon ni Samira. Isang Lunes ng umaga, abala ang opisina. May client meeting sa conference room, may tumatawag sa front desk, at abala si Phoenix sa pag-aayos ng delivery ng bagong printer. Habang nagsusuri si Samira ng report sa cabin niya, kumatok si Leora Dane, ang front desk manager nilang mahigpit ngunit magalang. "Ma'am Samira?" "Yes, Leora?" May bahadyang pag-aalinlangan sa mukha nito. "May 5 tao po sa baba. Wala raw po silang appointment pero pinipilit po nilang makausap kayo. Sinasabi nilang pamilya raw po ninyo sila." Parang huminto ang oras. Dahan-dahang ibinaba ni Samira ang hawak na ballpen. Sa dibdib niya, may matandang kirot na gustong bumalik. Pero kasabay nito ay may bago at matibay na lakas na agad tumayo sa loob niya. "Paano sila nakapasok sa lobby?" Kalmadong tanong niya. "Nakapasok po dahil public access ang ibaba, pero hindi po sila pinapaakyat ng security." Tumanggo si Samira. "Pakisabi kay guard, huwag muna silang paakyatin." "Opo, ma'am." Pagkaalis ni Leora, agad siyang tumayo at lumapit sa glass wall ng opisina niya. Sa ibaba, kahit malayo, kita niya ang 5 pamilyar na anyo sa lobby area. Si Rogelio, mas payat na kaysa dati. Si Ludivina, mukhang pagod at aligaga. Si Delphine, wala na ang yabang sa tindig. Si Marites, tahimik at nakayuko. At si Nalzet, na kahit naroon sa gitna ng kahihiyan, ay halatang sinusubukan pa ring mugmukhang api. Ilang taon na ang lumipas, pero sa isang tingin lang, bumalik sa alaala ni Samira ang gabi ng pag-empake niya. Ang ulan, ang bus, ang bed space, ang mga gabing gutom, ang peking pirma sa bangko, at ang mga salitang bumaon sa kanya gaya ng kutsilyo. Sa likod niya, maharahang bumukas ang pinto. Bastian iyon. "Nandito na sila?" tanong nito. Hindi siya lumingon agad. "Oo." "Anong balak mo?" Huminga si Samira ng malalim. Sa conference room sa kabilang gilid ng floor, naghihintay si Attorney Severin para sa isa nilang scheduled consultation tungkol sa expansion permits. Tila ba ang pagkakataon na mismo ang nagdala ng lahat sa isang araw? Hindi na nanginginig si Samira. Hindi na rin siya umiiyak. Tahimik siyang tumingala, ayana ng blazer niya at hinawakan ng dulo ng mesa para sa huling sandali ng paghahanda. Dahil alam niyang ang susunod na hakbang niya ay hindi na gagawin ng babaeng iniwan nilang wasak, kundi ng babaeng sila mismo ang nagtulak para maging matatag. Bago tayo tumuloy sa huling bahagi ng ating istorya,
I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Ito na ang pinakahinihintay na yugto ng kwento ni Samira, ang sandaming haharapin niya ang mga taong sumira sa kanya hindi para gumanti ng marahas, kundi para tapusin ang siklo ng pang-aabuso at piliing mamuhay ng buo, malinaw at may dignidad. Nanatiling nakatayo si Samira sa harap ng glass wall ng opisina niya habang tanaw sa ibaba ang pamilyang minsang nagtulak sa kanya palabas ng sarili niyang tahanan. Ngunit ngayon, sila naman ang nasa labas ng mundong itinayo niya. Hindi na siya ang babaeng walang mapupuntahan, may iisang maleta at nanginginig sa loob ng terminal. Isa na siyang negosyante na may malinaw na namin, may sariling kumpanya, may mga empleyadong umaasa sa kanya ng may paggalang at higit sa lahat ay may kakayahang sabihing hanggang dito na lang. Nang hindi bumabagsak ang loob, sa likuran niya, tahimik na lumapit si Bastian. "Handa ka na ba?" Tanong nito. Hindi agad siya magot si Samira. Inayos niya ang manggas ng blazer niya, saka marahang huminga. "Hindi ko alam kung may tao bang tunay na handa sa ganito. Pero hindi na ako takot." Tumango si Bastian. Sapat na yon. Ilang sandali pa, pumasok sa opisina si Attorney Severin Calis, hawak ang tablet at manipis na folder. Napaangat ito ng tingin kay Samira, tila agad nabasa ang bigat ng eksena kahit hindi pa ito nagsasalita. "Sila na ba?" Tanong ng abogado. "Oo," sagot ni Samira. "Ano ang gusto mong mangyari?" Napatingin si Samira sa conference room table, sa mga dokumentong nakalatag roon, sa logo ng SV Ledger Solutions na nakaukit sa frosted glass at sa mga empleyadong abala pa rin sa labas. Naisip niya ang lahat ng dinaanan niya para makarating sa puntong ito. Ang bed space sa Pasig, ang mga gabing instant noodles lang ang hapunan, ang unang maliit na proyekto kay Orex, ang unang pasasalamat ni Giselle May, ang unang araw ng opisina, ang unang empleyadong tinanggap niya, at ang unang beses na nakatulog siyang walang takot na baka may mangialam sa perang kanya. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin sa ibaba. "Pababain mo sila sa meeting room sa lobby annex," sabi niya sa intercom kay Liora. "Pero isa lang ang kondisyon, walang eskandalo. Kapag nagsigawan sila, ipapalabas sila ng garde." "Opo, ma'am," sagot ni Liora. Napatingin si Bastian kay Samira. "Hindi mo sila papaakyatin dito." Umiling siya. "Hindi lahat ng may dugong pareho sa iyo ay dapat binibigyan ulit ng access sa buhay mo." Bahagyang ngumiti si Bastian. Hindi papuri ang ngiting iyon kundi pagkilala na tama ang pasya niya. Makalipas ang ilang minuto, bumaba si Samira kasama si Attorney Severin. Hindi na sumama si Bastian sa loob ng meeting room, ngulit na natili ito sa hallway, sapat na malapit kung kakailanganin siya. Pagbukas pa lang ng pinto ng lobby annex room, agad bumungad kay Samira ang pamilyar na mga mukha. Mas luma, mas pagod, mas tiklop. Tumayo si Ludivina pagkakita sa kanya. "Anak," agad nitong bungad, nanginginig ang boses. Hindi sumagot si Samira. Umupo siya sa kabilang dulo ng mesa, tahimik, tuwid ang likod at walang anumang bakas ng pagmamadali. Umupo rin si Attorney Severin sa kanan niya at mahinahong inilapag ang folder sa mesa. Si Rogelio ay tila gustong magsalita agad pero parang nalunod sa hiya. Si Delphine na may hindi makatingin ng diretsyo. Si Marites naman ay mukhang payat, tahimik at halatang hindi komportable. Si Nalzet, na dati mahilig sumausaw sa lahat ng pabor laban kay Samira, ay ngayon ay halos hindi makabuo ng tingin. Unang nagsalita si Ludivina. "Anak, pasensya ka na kung nagawa namin sa iyo ang lahat ng yon." Tahimik lang si Samira. "Alam naming mali kami." Sunod ni Rogelio, paos ang boses. "Nagkamali kami ng malaki." Doon pa lang siya nagsalita. "Anong parte ang pinagsisisihan ninyo? Na ninakawan ninyo ako? Na peke ang pirma ko? Na pinalabas ninyong masama ako nung umalis ako?
O yung parte na wala na kayong malapitan ngayon? Parang natuyuan ng laway ang lahat sa kabilang panig ng mesa. Si Nalzet ang unang napayuko. Si Delphine ang sumunod na nagsalita. Ate, alam kong wala akong mukhang humarap sa'yo, pero wala na kaming matakbuhan. Hindi napigilang mapatingin ni Samira sa kanya. Ilang taon na ang lumipas pero malinaw pa rin sa isip niya ang mayabang nitong boses noon. Ang linyang minsan lang daw itong makakapag-Japan at makakaipon naman ulit siya. Mukhang marunong ka nang magsalita ng totoo. Malamig niyang sabi. Umiik si Delphine, ngunit hindi na nakakibo. Si Ludivina naman ay agad napaiyak. Anak, mawawala na ang bahay. Ang dami naming utang. Wala kaming malapitan. Akala ko kaya naming ayusin. Pero lumubo na ang lahat. Baka pwede mo kaming tulungan. Kahit ito na lang ang huli. Sa gilid ng mata ni Samira, nakita niyang bahagyang gumalaw si Attorney Severin. Marahil handang magsalita kung kakailanganin. Ngulit tinaas lang niyang bahagya ang kamay bilang senyales na siya ang hahawak ng usapan. Hindi ito ang huli. Diretsahan niyang sabi. Iyan ang sinabi ninyo sa sarili ninyo sa bawat pagkakataong ginamit ninyo ako. Minsan lang. Ito na lang. Makakaipon pa naman ulit siya. Iyan ang paulit-ulit ninyong ginawa hanggang sa inisip ninyong karapatan ninyong kunin ang lahat sa akin. Umiyak si Ludivina. Anak, huwag ninyo akong tawaging anak kung ang tingin ninyo sa akin noon ay bangko. Bumigat ang katahimikan sa loob ng silid. Maging si Maritesh ay napaluha, ngunit hindi pa rin ito makatingin ng maayos kay Samira. Pagkaraan ng ilang segundo, si Rogelio ang nagsalita. Hindi na namin mababawi ang nagawa namin, pero baka pwede pa rin mong kaming tulungan. Hindi para sa luho, para lang hindi kami tuluyang mawalan. Doon sandaling napatingin si Samira sa mga mukha nila. Nung una niya silang nakita mula sa taas ng building, galit ang unang sumiklap sa dibdib niya. Ngulit ngayong kaharap na niya sila, napalitan niyon ng mas malinaw na pakiramdam. Hindi awa, kundi pag-unawa na ang bawat tao ay kailangang harapin ang bunga ng sarili niyang pagpili. Hindi niya kailangang sirain sila para mapatunayan ang lakas niya. Wasak na sila sa sariling mga desisyon. Ngulit hindi rin ibig sabihin noon ay bubuksan niya uli ang sarili niyang sugat para sagipin sila ng walang hangganan. Marahan siyang sumandal sa upuan at nagsalita sa pinakakalmadong boses na kaya niya. Makinig kayong lahat. Hindi ako nandito para buuin uli ang pamilya natin. Matagal nang nasira yun. At hindi ako nandito para magpanggap na maayos na ang lahat dahil lang kailangan ninyo ako ngayon. Tahimik silang nakinig. Pero ayokong dalhin habang buhay ang galit. Hindi dahil deserve ninyo ang kapatawaran, kundi dahil deserve ko ang kapayapaan. Napayuko si Ludivina habang tuluyang pagluha. Kaya ito ang pasya ko. Sabi ni Samira, tutulungan ko kayong huwag mapaalis sa bahay, pero hindi ko kayo bibigyan ng cash. Ang gagawin ko, ako mismo ang magbabayad ng legal na kailangang bayaran para hindi masamsamang bahay. Isang beses lang at direkta sa dapat bayaran. Hindi sa inyo dadaan ang pera. Biglang napaangat ng ulo si Rogelio. Talaga? Huwag kang matuwa agad, Tay. Malamig niyang sagot. May mga kondisyon. Agad na patingin sa kanya ang lahat. Una, hindi kayo pupunta rito sa opisina ko nang walang appointment. Hindi kayo tatawag o magte-text sa mga empleyado ko. Hindi ninyo gagamitin ang pangalan ko sa pangungutang o panghihingi ng pabor. Tumanggo si Attorney Severin at isinulat ang mga iyon. Pangalawa, nanay at tatay, tutulungan ko kayong magsimula ng maliit na tindahan sa probinsya. Simpleng kabuhayan lang, pero may tao akong magmo-monitor ng inventory at cash flow. Kapag nalaman kong ginamit ninyo iyon sa kung saan-saan, tapos na ang tulong ko. Napahawak sa bibig si Ludivina. Anak, salamat. Hindi pa tapos. Natahimik uli sila. Pangatlo, tumingin siya kay Maritesh. Ikaw lang sa inyo ang bibigyan ko ng pagkakataon na makapagsimula ng maayos.
Kung gusto mong mag-aral ulit o kumuha ng training, tutulungan kita. Pero lalayo ka sa lumang sistema ninyo noon. Hindi ka pwedeng tumira sa bahay habang ginagawa mo iyon. Kailangan matuto kang matayo nang hindi ka naaangas sa ugaling pinili ninyo noon. Tuluyang umiyak si Marites. Ate, pasensya na. Natakot lang ako noon. Masakit pa rin para kay Samira ang maalala iyon, ngulit totoo ring sa lahat sa kanila, si Marites ang may pinakamaliit na kapangyarihan noon. Mahina siya, oo. Nadamay siya sa pananahimik, pero may puwang pa para sa pagbabago. Ang sorry, sabi ni Samira, kapag sinabayan ng paninindigan, sakalang nagkakaroon ng halaga. Tumanggu si Marites habang umiiyak. Pagkatapos ay dahan-dahang ibinaling ni Samira ang tingin kay Delphine. At ikaw, hindi agad makatingin si Delphine. Wala kang matatanggap sa akin, kahit 5. Hindi ngayon. Napakurap ito, tila nauntog ng katotohanan. Ate, wag mo akong atihin para lumambot ako. Ikaw ang sentro ng dahilan kung bakit ninyo kinuha ang 10 taon kong pinaghirapan. Gusto mong gumala, gusto mong magyabang, gusto mong magmukhang may narating. Ngayon, gusto kong maranasan mo ang hindi mo naranasan noon. Magtrabaho ka ng diretso sa loob ng 1 taon. Walang drama, walang porma, walang shortcut. Kapag nagawa mo iyon, saka tayo mag-uusap kung may maitutulong pa ako. Tahimik si Delphine. Wala nang yabang, wala nang reklamo. Marahil sa unang pagkakataon, may nagsalita sa kanya ng walang takot at walang iwas. Sandaling napalingon si Samira kay Nalzet. At ikaw, tita, hindi ka kasama sa anumang tulong. Napatitig si Nalzet, halatang nasaktan ng pride niya. Pamangkin, hindi naman ako. Wag na, putol ni Samira. Kapag inaapi ako noon, naroon ka lagi para gawing mas mabigat ang sitwasyon ko. Hindi ka kaaway ko. Pero hindi kita rin pananagutan. Wala nang naisagot si Nalzet. Nang mailahad na ni Samira lahat ng kondisyon, bunuksan ni Attorney Severin ang folder at inilabas ang simpleng kasunduan. Iniliwanag nitong hindi iyon panghabang buhay na obligasyon, kundi malinaw na tulong na may limitasyon at may rules. Kung lalabagin ang kalinman sa mga ito, maaari nang itigil ni Samira ang suporta anumang oras. Habang binabasa ni Rogelio at Ludivina iyon, hindi maiwasang mag-isip si Samira kung gaano nakalayo na ang narating niya. Noon, siya lagi ang pinapapirma ng hindi man lang pinapabasa ang nilalaman ng pang-aabuso sa kanya. Ngayon, siya na ang nagtatakda ng hangganan. Siya na ang pumipili kung hanggang saan lang ang paglapit ng mga taong minsang umubos sa kanya. Pagkatapos ng pagpirma, tumayo na si Samira. Wala nang yakapan, wala nang dramang biglang nabuo ang pamilya, wala ring milagrosong pagbabalik sa dating samahan. Ang totoo, may mga relasyon na hindi na talaga bumabalik sa dati. At sa kwento nilang ito, hindi na kailangan iyon. Paglabas niya ng meeting room, nadatnan ni Bastian sa hallway. Tapos na. Tanong nito. Tumango si Samira. Oo. Ayos ka lang? Huminga siya ng malalim. Sa unang pagkakataon mula nang makita niya ang pamilya niya sa lobby, naramdaman niyang magaan ang dibdib niya. Mas maayos kaysa inaasahan ko. Bahagyang ngumiti si Bastian. Ibig sabihin hindi ka nila nadala pabalik sa lumang ikaw. Hindi na. Lumipas sa mga buwan. Natuluyang bayad para hindi masamsamang bahay ni Rogelio at Ludivina, nguit direkta sa legal process at hindi dumaan sa kanila ang pera. Naitayo rin ang maliit na sari-sari at dry goods store na may malinaw na monitoring at dahil alam nilang pwedeng mawala iyon na lumang oras, napilitan silang matutong magtipid at humawak ng simpleng kabuhayan nang hindi umaasa sa biglang himala. Si Marites ay lumipat sa isang dorm malapit sa training center at kumuha ng office administration course sa tulong ni Samira. Sa pagdaan ng panahon, siya rin ay natanggap bilang junior admin assistant sa isa sa satellite branches ng SV Ledger Solutions. Hindi naging madali ang tiwala. Hindi rin agad naging malambot si Samira, pero nakita niya sa kapatid ang totoong pagsisikap na hindi umasa sa awa, kundi sa pagbabago. Si Delphine naman, matapos mapahiya sa lahat ng pinto na sinubukan niyang katukin, ay napilitang tumanggap ng regular na trabaho sa warehouse ng kakilala ni Bastian sa Laguna.
Mainit, nakakapagod at malayo sa luho at yabang na dating gusto niya. Ngunit iyon ang unang matapat na trabaho na natagalan niya. Hindi agad iyon nagbura ng kasalanan niya, pero iyon ang unang pagkakataong may ginawa siyang hindi para sa porma, kundi para mabuhay. At si Samira, makalipas ang 1 taon, nakatayo siya sa harap ng bagong building floor na pagmamay-ari na mismo ng kumpanya niya. Sa loob, mas maaliwalas na ang opisina, mas marami na ang empleyado, at mas malayo na ang inabot ng pangarap niyang minsang isinulat lang sa isang lumang notebook sa bed space sa Pasig. Sa isang sulok ng private office niya, nakalagay pa rin ang lumang notebook na iyon, nakabalot sa malinaw na cover, paalala ng lahat ng pinaghirapan niyang buuin. Lumapit si Phoenix dala ang bagong set ng reports. "Ma'am Samira, ready na po yung presentation para sa regional expansion." Tinanggap niya iyon ng may ngiti. "Good, simulan na natin." Bago siya tuluyang pumasok sa conference room, sandali siyang huminto sa may bintana at tinanaw ang syudad sa ibaba. Hindi na niya nabawi ang eksaktong perang ninakaw sa kanya noon sa parehong paraan. Ngunit ang totoo, mas malaki pa ang naitayo niya kaysa sa nawala. Isang buhay na hindi na kontrolado ng takot, ng guilt o ng pang-aabuso. Ang mga magulang at kapatid niyang minsang inakala na habang buhay siyang matitiklop, ay natutong ang babaeng tahimik noon ay marunong ding magtakda ng hangganan. At si Samira, na minsang pinagkaisahang ubusin ng sariling dugo, ay natutong ang tagumpay ay hindi lang nasusukat sa perang naipon o kumpanyang naitayo. Nasusukat din ito sa kakayahang piliin ang sarili nang hindi nawawala ang dangal. At sa wakas, tapos na ang kwento ng babaeng ninarakawan ng pamilya. Dahil ang babaeng iyon ay hindi na biktima. Isa na siyang matatag na pinuno ng sarili niyang buhay at wala nang sino man ang muling makakakuha noon sa kanya.